Jubilito TV Official. So ayun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago pa lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Val Santos Matubang, kay Aten Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, ayan po. Lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners, Kalingap Reactors, Team Vios, Team Karepa, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ito na mga Kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, kuha po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito po sa part 2 ng rebuttal ni Ma'am Ana Rita Reyes, no? Sa kanyang ipinaglalaban mga Kalingap at kabagis na seek for truthness, ika nga, no? Mga Kalingap at kabagis, no? So doon po sa part 1 ng kanyang mga revelasyon base po sa kanyang nalalaman patungkol po dito sa ex-Kalingap Angel na dati niya pong sinusuportahan ay akala po natin tapos na yon. Pero ito po, kahapon may live na naman siya at talagang pinaninindigan po ni Ma'am Ana Rita Reyes yung pong kanyang prinsipyo at paninindigan base po sa kanyang experience, no, mga Kalingap at kabagis dito po sa ex-Kalingap Angel na ito, mga Kalingap at kabagis. So, syempre, huwag na natin patagalin, no? Panoorin po natin si Ma'am Ana Rita Reyes at gawin po natin ang reaction nitong kanyang live streaming. So, narito po yun, mga Kalingap at kabagis. Panoorin po natin. Dito sa Amerika, and of course, umaga sa Pilipinas, and maybe gabi or whatever sa ibang bansa. I got my opportunity po na mag-live ngayon. Gusto ko lang po sagutin yung mga sinasabi about me, against me. You know? Kasi hindi naman po maganda na mananahimik na lang ako sa lahat ng oras. Hindi maganda na kung may katwiran ka na dapat mo ipaglaban. So siguro sa mga nangyayari po, hindi po ako basta-basta lumalabas kung wala po akong mga dapat na ipaglaban. Kasi ako... Totoo po yan mga Kalingap at kabagis, no? Kasi po si Ma'am Ana Rita Reyes ay siya po yung sabihin na nating ginamit niya po ang channel niya para sagutin lamang po, no, ang mga paratang at akusasyong ibinabato sa kanya, no? Hindi po siya vlogger, hindi po siya content creator, bagkus ito pong channel niya ay talagang pang personal use at dito niya po, ito po yung ginagamit niyang platform para sagutin yung mga bashers sa kanya. At itong mga nakaraang araw po ay marami po talagang nambabash kay Ma'am Ana Rita Reyes at may mga nagsasabi na lumang issue na yan, binubuhay na naman, at may mga nagsasabi din mga Kalingap at kabagis na pawang mag-move on na daw si Ma'am Ana Rita Reyes, no, regarding sa issue na to kasi matagal na daw po ito. So hindi naman po basta-basta magsasalita ang isang individual kung wala pong mga latest information siyang natatanggap or napapanood, no, regarding po dito sa mga usapin na ito. So, pagpatuloy po natin. Ito po yung tipo ng tao na I need to think first before to take an action. Kasi alam naman ng lahat ang punot dulo dito di ba? Napaka-clear sa mga mata ng lahat. Na ang punot dulo dito hindi po yung pang sarili. Kasi alam niyo naman ng lahat po na kailanman po ang pagkatao ko yung being a philanthropist, yung tumutulong sa kapwa. Lalo na sa kababaihan, sa kabataan. Kaya nagkaroon po ako ng foundation ko na Women of Hope kasi gusto ko pong tumulong. Pero kung binabalahura po ako ng mga ibang tao, ibang usapan na po yun. Okay lang kung balahurain niyo ako kung totoo, pero kung balahurain niyo po yung pamilya ko po, lalo na yung asawa ko, kaya doon po ako, hindi ako titigil. Kasi mga Kalingap at kabagis, no, base po kasi doon sa part 1 at dito po sa part 2 ay masyado na pong naging personal yung banat kay Ma'am Ana Rita, no? Which dumating po sa point na talagang pati po yung asawa ay nadadamay na po, no, sa usapin na ito. So kahit sino naman po, no, mga Kalingap at kabagis, no, kung pamilya na po ang pinag-uusapan at pamilya na po ang naidadamay, ay kahit sino po, no, magi-step out po yan at magsasalita at ipaglalaban kung ano po yung nakikita niyang tama, no? Kasi alam ko po na hindi po ako nagsinungaling. Isang masasabi ko lang na bakit kaya
karamihan sa mga founders, karamihan sa mga reactors dati, bakit umalis sa community? Sino bang may problema? Pag ganyang mga founders at mga sponsor umaalis sa isang community dating kanilang kinaaniban, ay marami pong factor yan, marami pong reasons. At one of the major reasons na pwede po nating masasabi kung bakit po sila umaalis ay it's either hindi po nila nagugustuhan yung sistema or yung pamamalakad ng grupong kanilang sinalihan, or mahaling apat kabagis ay hindi na po nila mismo talaga gusto yung kanilang sinusuportahan or sabihin na natin kanilang iniidolo, no? Dalawa lang po yan, mahaling apat kabagis, no? Kagaya nga po na sinabi ko. Ako ba? O yung isang tao na iniisip niya palaging bata siya? Pag sinasabi mong bata, minor ka, under 18 years old. When you turn 18 years old and above, you've been considered an adult. Meron kang pag-iisip. Meron ka ng sariling desisyon sa buhay. Kaya nga dito nga sa Amerika, pag 18 years old ka, you need to be responsible your own life. Correct po yan, mahaling apat kabagis, no? At hindi lamang po sa Amerika, no? May mga ibang parte po sa ibang bansa na kung ikaw po ay tumungtong na ng 18 anyos ay you are not considered bata anymore, di ba? You're an adult na kaya mo na magdesisyon sa sarili mo, at yung mga iba pa nga po diyan ay pumipisan na, no? Pumipisan ba ang tawag doon? Humihiwalay na sa kanilang pamilya at bumubuo na ng kanilang sariling buhay, no? Which sa US ganun po, no? Ganun po yung kalakaran, mahaling apat kabagis, no? Hindi ka na responsibility ng mga magulang mo dito. Pero sa Pilipinas kasi iba. You know? Sa Pilipinas, kahit abutin ka pa ng 30 years old, 40 years old, ay ando ka pa rin, no? Sa poder ng mga magulang mo. Kumbaga parang talagang yun na po yung nakakalungkot na realidad na talagang hanggang sa pagtanda, kung kaya naman na magkakasama pa rin at yun, kasama pa rin ng mga magulang, matatanda na yung mga magulang, sila pa rin yung naghahanap buhay, binubuhay pa rin yung mga anak nilang matatanda na. Yun po yung nakakalungkot na part na or traits na meron po ang culture sa Pilipinas, no? Which is minsan dumarating po tayo sa point na talagang hindi po natin tinuturuang maging independent yung mga anak natin, no, sa kanilang pagtanda. Kaya hanggang sa magkaedad na sila ay ando pa rin sa poder ng mga magulang. Ako, pinalaki ako ng magulang ko na may respeto at pagmamahal. Kailanman pinipili ko maging mabuting tao. Pero kung patuloy niyo akong sinisiraan, patuloy niyo akong yurak-yurakan, at ibang kwento na po yun. Noon, pinagbigyan ko kayo. Isipin nyo na lang, bakit ba umalis itong mga tao na to? At huwag niyong sabihin na ako nag-initiate na maging part, kasi ang totoo yun, I got invited by my friend noon, na nag-away din kami dahil sa inyo, ni Tata Band of Germany, sila ni Ging, at saka si Great Iman ng Singapore. Marami kami, yung unang grupo namin, nagkawatak, nagkahiwalay, ni-remove po kami. Sino ba ang nag-message sa amin na igpot kami? Diba ikaw, yung piling mo bata ka, nagpasalamat ka sa amin noon. Diba lumabas pa ngayon na dahil sa tulong ko, sa tulong namin, pero okay na yun, hindi ko na kailangan yung tulong kasi pera lang yun. Nakikita ko yun. At saka marami pa akong makikita ng pera dito sa Amerika. Ang sa akin lang, yung respeto. Bakit kami umalis? Bakit ako umalis? Diba sabi mo, respeto sa kabataan? I respect the kids. I respect anyone. I am educator by myself, by profession. Isa pa akong guro, isa pa akong administrator. Malaki ang paghanga ko sa mga kabataan, kaya tinuring kita bilang isang anak. Kasi gusto kita tulungan. Yung mga bagay na hindi kaya ibigay ng mga magulang mo, kaya ko maibigay sa inyo. Kasi nirespeto kita, minahal kita ng totoo. Pero nung umalis ako, hinayaan mo akong hirak-hirakan ng mga founders, ng mga ibang reactors. Honestly, never kami nagkabig-usap ni Egypta. Hindi kami nagsanipwersa ni Egypta. Hindi kami nagkakausap ni Egypta hanggang ngayon. Wala kaming conversation. Kasi ako, kung laban ko, laban ko. Binuo ko lahat ng committee. Bakit ko tinanggal yon? Kasi ako nagbuo eh.
Kung ikaw nagbuo, kaya kong tanggalin. Hindi naman ikaw nagbuo eh. Pinasok lang kita doon kasi gusto ka namin tulungan. But when I realize na hindi mo deserve, kasi maraming nangailangan ng tulong, maraming nagugutom, maraming mga PWD rams, maraming mga kung ano pa dyan ng mga tao na kailangan ng tulong, na sila must deserve. Yun ang naisip ko. Pero na-realize ko na kung kinakontrol mo kami, papasok ka sa GC, sabihin mo, oh, puro na lang issue ng mga reactors, yun ang sinasabi mo at bumababa na ang views mo. So, ibig sabihin, ang gusto mo lang sa amin to content the views. Hindi po kami pumasok sa community mo para diktahan mo kami sa lahat ng gusto mo. Tao kami, may prinsipyo kami, may dignidad kami. At wag mo kami igaya sa mga iba na sunod-sunuran sa iyo. Hindi pa ako pipi, bingi, or magpatanga-tangahan na lang. You know, lahat ginawa ko. Alam mo noon, nung nandiyan ako sa community mo, inaway ko pa si July Paonel. Naku, nabanggit si Boss July Paonel dito. Inaway ko pa si Bobby 143 dahil kung anong mga issue yung sinasabi sa iyo. Ang dami kong inaway in silent. Actually, mga Kalingapat Kabagis, no? Ni-reach out din po ako noon ni... sino ba nag-reach out? Ako ba o si Ma'am Anarita? Well, anyhow, nagkaroon kami ng conversation, no? Actually, video call. Nakausap ko si Ma'am Anarita in person dahil nga po sa pagko-content din natin noon, mga Kalingapat Kabagis, at isa sa mga founder ang kanyang nakaaway or sabihin nakasagutan at that time, na ngayon po ay yung nakasagutan niya ay against na rin dito po sa community ng dati po nilang sinusuportahan, no? Na kung saan ay talagang at that time na-realize ko kung gaano niya po sinusuportahan ito pong ex-Kalingap Angel na ito. Dahil talagang base doon sa aming conversation noon ay talagang nakikita ko po na naniniwala siya dito po sa batang ito at talagang yung bata no? Dito po sa individual na ito at talagang yung advokasya niya, no, regarding nga po sa mga kababaihan, no, ay talagang grabe po, no. Talagang masasabi nating todo ang suporta niya sa todo ang kanyang suporta in regards po sa rights ng mga kababaihan and at the same time yung welfare ng mga kababaihan. Doon ko po nakilala si Ma'am Anarita Reyes at that time. Pero siguro po kagaya ng sinabi niya, nakita niya may flaws doon po sa system na ini-implement nitong individual na ito. Kaya sila na po yung nag-decide na umalis, no. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, hindi naman po basta aalis ang isang individual sa kanilang sinasalihang grupo kung meron pong sabihin na nating may nakikita silang mali, di ba? May nakikita silang hindi tama na hindi kayang i-correct nung mismong kanilang sinusuportahan o yung community na kanilang kinaaaniban, no? Na kahit tanungin mo sila, kung anong message ko sila, inaaway ko sila. Di ba? Kasi protektahan kita. Pero kahit sa kabila ng lahat, ikaw mismo nakipag-usap sa mga basher. Kasi gusto mo saktan yung Danjoy, di ba? Di ba? Na sinabi mo na, sinabihan ka, huwag ka makiusap dyan kasi sa kibuloy na yan kasi tungkol sa Danjoy, ganyan. Sabi mo, okay lang. Okay yung maramdaman nila yung nasaktan ako. Gusto mo masasaktan yung mga tao, hindi po ganyan ang pagkatao ko. Bilang isang ina, maswerte ka hindi ako yung ina mo. Kasi kung ako yung ina mo, I'm very conservative. Gusto ko yung anak ko yung nagkakapokus sa pag-aaral, nagsusumikap, titulungan ko. Ako, ganyan akong klaseng ina. Kasi hindi ko nga mga anak, marami ako napatapon ng pag-aaral. Ni isa wala akong minora. Kasi ganyan ang pagkatao ko. Tapos sabihin mo, hindi ka humihingi. Ano ba yung lumapit ka sa amin? Sabi mo sa amin yung Naga Kali Foundation. Hinaharang ng mga dean ang scholarship mo. Lahat ng mga founders na kasama ko noon, can you witness? Tell me, sabihin niyo kung nandiyan kayo. Diba? Tumawag ka, nag-aligaga kami lahat na makakam up kami ng 25,000 ng oras na yon within an hour, 2 hours. We come up the money kasi sabi mo na wala ka ng scholarship. Ginawa namin kasi humingi ka ng tulong sa amin. Ginawa namin yon. Nag-emergency meeting kami para mapadala namin. Nung dumating ang pera, after next day yata, sabi mo, may scholarship ka na kasi okay na. Pero nung tinanong ka namin na saan yung pera, sabi mo, parang sa Jetmatic yata, na sabi mo ganito, ganyan na lang ginawa mo, ginastos mo. Jetmatic for 25,000 pesos?
Masyado po yatang malaki. Di ba? Magkano lang po ang Jetmatic? Wala pa yatang 3,000 pesos. Baka pinakontrata. Kaya 25,000. Baka. Para nag-okay na lang kami. Na dapat sa scholarship mo kasi wala ka, naawa kaming lahat. Nagtulungan kami ng mga panahon na yun. Kaya huwag mo sabihin na yung mga dating founders, hindi totoo. Kung alam mo kung gano'n nila sinasakripisyo yung mga panahon nila, yung mga oras nila para sa iyo, sana inisip mo yon. Di bali ako siraan nyo, okay lang sa akin yon. Kasi ako, kahit siraan mo ako, wala sa akin yun. Sanay ako sa public service. At saka kahit hindi ako sinisiraan ng mga tao dito, never nangyari sa akin yon. Kasi mabait talaga ako at matulungin ako. Kaya nga sabi ng asawa ko yung sweldo ko every 15 days and 15 and 30, pumunta lang sa tinutulong ko sa mga pinapaaral ko, mga pari, sa mga tao may kapansanan. For so many years, I'm here in America for 22 years. Ganun po ako. Matulungin talaga ako. Pero kung ikaw mismo gumagawa ng kasinungalingan, hindi po ako gumagawa ng kasinungalingan kailanman. Hindi po ako lalabas para gagawa lang ako ng kwento. Ano mang makukuha ko dyan? Why I wasting my time for that? I working hard dito sa Amerika. Siguro ang sinabi mo, minura ka ng asawa ko. O inano ka, hindi ka, binlahuran ng asawa ko. Pinagsabihan ka. Kasi tawag ka ng tawag sa akin, gusto mo mag-extend ng hotel, di ba? Pinagsabihan ka na wag akong tawagan. Nang tinanong ka ng asawa kung tinatawagan mo ko, dininay mo, sabi mo hindi mo ko tinawagan. Pero ang totoo, tinatawagan mo ako. Meron ako mga message dito galing sa brother-in-law ko na nagsabi na ang totoong nangyari. Tapos malalaman ko na lang na maraming na nagsabi sa akin na pinagkakalat ng mo. Ikaw kasama nila sa video call na sinabi mong ginawa ng asawa ko. Kahit walang katotohanan. Alam mo, nasasaktan talaga ako when it comes to my family. Kahit sinong tao talaga, pag pamilya mo na ibang usapan na yun. Oo, at hindi ako titigil. Hindi ako natatakot kasi wala naman akong ginawa Ang ginawa ko lang tumulong sa iyo. Yun lang talaga. Ba't ako magsinungaling? Ba't ako gagawa ng kwento? Why I wasting my time for that? Nung umalis ako, pinili kong manahimik. Pero it take time kung ano pang mga pinagsasabi sa akin. Pinili ko, marami nagme-message sa akin hanggang ngayon. Kaya i-message nyo ako ng kasiraan ko. Wala akong pakialam kasi hindi naman ako ganyang pagkatao ko. Sana kung masama akong tao, hindi po ako nagkaroon ng katungkulan dito. Hindi sana ako nagkaroon ng become commissioner. Ang dami kong dito ina-appreciate ako ng tao, diyan ako pang tumulong. Hindi ko pangarap maging head founder, never. Ang sa akin na noon, naawa ko, gusto kitang tulungan, gusto kitang suportahan kasi alam ko na galing kayo sa hirap at lumaki din ako na galing sa hirap. Nawala na yung mga magulang ko, patuloy akong tumutulong sa mga tao, sa mga mag-anak ko, pinapaaral ko, kasi hindi ko kamag-anak. Ang dami ko na natulungan ng mga tao, hindi ko pinagmayabang kasi yun ang totoo. Pero kung sabihin yung ganon, hindi totoo yun. Huwag kayong gumagawa. Kasi kung sinabi mo ginagawa ko lang for credit, ba't naman ako, meron akong Women of Hope Foundation dito sa Amerika, ba't ako gagawin ko mga bagay for credit? Diba? Hindi ako, oh my God, I don't want to waste my time para tutulong sa'yo, para bigyan ako ng credit. No. Bakit? No? So yun, mga kalingap at kabagis. Para po sa full video ay pasyalan nyo na lamang po ang official YouTube channel ni Ma'am Ana Rita Reyes at pakisuportahan na rin po, mga kalingap at kabagis. Kung hindi naman po kalabisan sa inyong oras. So ito na, bigyan na tayo ng ating opinion dito, mga kalingap at kabagis. Well, anyhow, di ba, may part 1, may part 2 po. Ito pong naging rebuttal ni Ma'am Ana Rita Reyes dito po sa ex-Kalingap Angel na ito. At talagang masasabi po natin na may solid foundation, kung bakit po marami pong pinanghuhugutan ito pong si Ma'am Ana Rita Reyes, dito po sa issue na or sa usapin na ito. Technically, masama po talaga ang kanyang loob. Kasi nga po, sabi niya nga po, sa tinagal-tagal ng panahon na siya po ay nanahimik, ay tuloy-tuloy pa rin po yung mga negatibong ibinabato po, hindi lamang po sa kanya, pati na rin po sa kanyang pamilya, mga kalingap at kabagis. At kahit sinong individual naman, kagaya nga po na sinabi ko kanina, kung pamilya na po ang pinag-uusapan at natatapakan na yung pagkatao ng pamilya, ay talagang ipaglalaban po yan. Kahit sinong miyembro po ng pamilya, ipaglalaban at ipaglalaban yung integridad ng kanilang pamilya. Yun. At sa tingin ko, this will not be the last na magsasalita si Mama Ana Rita dahil sabi niya nga po
kapag may katwiran at nasa tama, ay talagang sasagot si Ma'am Anarita. So, nagsisimula pa lamang siya ika nga, no? Mga kalingap at kabagis, no? At nakikinita po natin na talagang family-oriented din po si Ma'am Anarita at kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya, ang pangalan ng kanilang pamilya, ayaw na ayaw niya pong mayurakan dahil talagang magsasalita at mag-i-step up si Ma'am Anarita para ipaglaban po ito, no? Mga kalingap at kabagis. So, yun, mag-comment po sa ating comment section kung ano na po yung masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging part 2 ng rebuttal ni Ma'am Anarita Reyes dito po sa ex-Kalingap Angel na dati niya pong sinusuportahan, mga kalingap at kabagis, no? So yun, mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli, no, sa Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. Supportan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. So, mga hindi pa po nakasubscribe sa channel po, no, ni Jubilito TV Official, ay pakita mo po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, samantalahin ko na po ang pagkakataon, mga kalingap at kabagis, no. Flex ko lang po at i-promote ang ating official FB page. Ayan, sa mga hindi pa po naka-follow and like. Kung hindi naman po kalabisan sa inyong oras, mga kalingap at kabagis, ay sana po ipakipasyalan at pakifollow po ang ating official Facebook page na may kaparehas pong pangalan ng ating official YouTube channel, Jubilito TV Official. So yun, mga kalingap at kabagis, maraming salamat at hanggang dito na lamang po. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Team Vios. As I always say, mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!